Good day, students. A virtual greetings to everyone. I know it's very hard for you to adjust in this kind of delivery mode, pero I hope nga makaka-catch up yapon sa atong lesson despite of the calamities that we encounter, the class suspension. So, laban ra gyud tani. Okay, and also I would like to congratulate everyone because we are now halfway completing our grade 9 science. So we are now in our third quarter, so which is about the earth science. So good job class for making it here, for surviving the second quarter. Okay, our first lesson for this quarter is about the different types of volcano. So this is our learning objective, which is to describe the different types of volcanoes and volcanic eruption. So I hope you will listen carefully, you will watch this video, and you will finish this. Okay? So without further ado, char mura mag vlogger si ma'am. So laban ra jud. Okay, so before we start, let us have some unlocking of difficulties. So let us define a term that you will encounter. Okay, first term we have is volcanoes. So these are natural opening in the Earth's surface where molten rocks, smoke, gases, and ashes are ejected. Okay, so in short, ang bulkan mo ni ang agianan nga nagika dito sa ilalom sa yuta. Kung asa gigawas niya ang mga natuna nga bato, mga ashes, smoke, and gases. So mao ni ang paagi sa yuta para maipagawas niya or maipa-release niya ang yang kainit. So kung muirap man gani siya, mura na siya yuta nga nagpagawas sa pressure gikan sa sulod. So mura ra go nagtawo nga kung daghan nagtambak na yung problema, nagtambak na yung problema. Yan ang sa ni giluom. Iba usahay matinga na lang ta, ang atong tapa diha, kalitan na siya kasuko. Why? Because that is his or her way para maipagawas niya ang tense nga nasa sulod nga iyang gipamati. So mura po nagsimam kung magpabuyag mo sa ako, daghan mong kuan, kanang sige mong banha, murag nag-build up na og tense dito inside sa ako. Unya para maipagawas na ako ang tension or ang akong kalagot, unsa man ako ikuan. So hay mga saba si ma'am ninyo. So that is very understandable because of the tension that you gave to me. Okay na ano? So, ang tawo mo rarag yapog bulkan. Okay? So, again, so volcanoes are natural opening on Earth's surface. So, um, does anyone here nakadto na og Albay? Know where's Albay? Where is Mayon volcano located? Okay. Kasi naman makakita sa Mayon volcano. Okay, so mo ni ang picture sa Mayon volcano. So I have a trivia, no? Did you know that Mayon volcano is one of the world's most active volcanoes and is very popular because sa iyang perfect cone. Oh, di ba tanawan ninyo ang appearance, sa Mayon volcano. It has a perfect cone shape. Tanawa siya no, mura siya ganang apa sa ice cream. Nana siya ka perfect ang ihang cone. So, a volcano has three basic parts. First we have is the base. So, ang base mao na ang ubos. Muna nang kinaubsan na base. Next part is the slope. The slope is mo na yang gatagilid niya. Ang kilid kung asa or patangas niya nga part sa volcano. Unya, the last part is the summit. It is where the crater or the opening or yung baba is located. The mouth of the volcano. So, mo ni ang pinakataas nga bahin kung asa makita na to ang opening or crater. So, mura bag ice cream no, ang tip mao ang crater. So, kining diri to mo ni ang crater. So, speaking of crater, so crater, it is a funnel-shaped depression at the top of a volcano formed as a result of explosive eruption.
unsa man din ni siya. So a crater di ay is the mouth, o di ba? Ako na tagi-mention gani nga, it is the mouth or the opening of the volcano. So kumbaga mao ni ang bakba sa bulkan. So diri mo gawas or muawas ang lava, ang ashes, ang gas. So kung mo erupt siya. So kung peaceful gani ang bulkan or there are no signs of kanang eruption, makita ra nimo kanang using aerial view, dili ka mosaka dito sa bulkan ha, so it is restricted nga moadto sa bulkan. So naiuban man nga mag video through drone or aerial view, so makita ra nimo dito nga mura na siya kuan kanang lungag ra na siya dito sa ibabaw. So mao na ang crater. So are you familiar with this volcano too? Kaning Taal volcano. So Taal volcano is located in Batangas. Okay, so this volcano has many craters. Dili ra kay usa, duha, tulo, kaba mo pila. Taal volcano has 47 craters. No? Grabe kadaghan. So, the Taal volcano is unique. Kay gamay na siya tanawon. Murala na siya na-zoom diha sa akong picture nga nabutang. Pero, in an aerial view, makita ninyo, i-search lang ninyo sa Google, maingon siya nga unique kay gamay siya tan-awon, pero complicated din siya or complex din siya kay vulkan siya nga daghan uba ba. Daghan man siya craters, laliman ka 47 craters. So mao pod nga kung naay signs of eruption, mas delikado siya kay tungod daghan man siyang agianan sa lava. Okay? So again, so that is Taal volcano. Daghan kay siya og crater. So speaking of magma, lava, unsa man di kalahian sa magma ug lava? So magdibog mo ba unsa man ang magma, unsa man ang lava? Okay, so let's discuss it. So magma are the molten rocks inside the earth. Again, molten rocks inside the earth. While lava, the magma that has been ejected out. Unsa may pasabot ana ma'am? Okay. So, ang magma, mauna siya ang mga natunaw nga bato nga naa pa sa ilalom sa yuta. Again, ang magma naa pa ilawom sa yuta. Pero kung muirap gani ang usa ka bulkan, mugawas ang magma sa crater, tago na nato na siya og lava. So again, ang tawag sa katong the molten rocks inside the earth, magma. Inside the earth pa man. Kung mugawas na or ejected out sa volcano, lava na itawag na. Okay? Kanang makita ninyo nga sa mga video nga mugawas, lava na siya. Pero katong nasa sulod, dili na to makita ang magma. Makita na nato itong magma kung mo-erupt siya, munang mahimong lava. Okay? So, sabtan, the difference between magma and lava. Okay, now, let's go to the different types of volcanoes. So volcanoes can be classified according to shape and eruption. So let us start first with the first classification, which is the types of volcanoes according to shape. Okay, so the first type of volcanoes according to shape is the shield volcano. Shield. Okay, so shield volcano is formed by the accumulation of lava that oozes out from the volcano. Since non-viscous lava can flow freely, a broad, slightly domed structure that resembles a warrior shield is formed. So ang shield volcano kuno, mura na siya og flat or wide ra nga bukid. Tungod kay ang lava niya dali ra mo flow. So dili siya sticky ang iyang lava because mao nang porma niya kay lapad og dili kayo taas. So kung tan-awon nimo sa layo, kanang mura gyud siya og kanang porma nga shield.
So, kita mo ng kuan shield ni Captain America. So, inana ang porma sa shield volcano. And one good example of a shield volcano is siya. Okay, mana siya. Ang example, a very good example of a shield volcano is the Mauna Loa in Hawaii. O, tanawa yung porma diha. Flat ra siya, no? Mura siya bukid, pero kuan din na siya, vulkan na siya. So, mura na siya shield ni Captain America. Tamang shield ni Captain America nga nalapad. So, inana ang kasi sa shield volcano. Next type of volcano, according to shape, is the cinder cone volcano. So this is built from ejected lava fragments, so they have a steep slope, wide crater, and is most abundant of the three major volcanoes. So this is also known as the scoria cone. So kani nga type of volcano kay mora ni siya pyramid. Taas siya pero nipis. Taas siya pero nipis. So man steep. So may pasapot sa steep. Steep. Katong ana lahi man na kana steep. So taas siya pero nipis. O kasagaran ang thick ang lava nga mogawas ani. So mao nga mubaga ang kilid niya tungod sa mga bato ug abo nga muagi. So ang cinder cone dali ra ni siya ma-form because usahay gikan ra sa usa ka eruption. Because of one eruption, makakreate na dayon siya or makapurma na siya into a cinder cone volcano. Pero, dali po siya ma-erode tungod sa hangin o ulan. Unsa man ang ma-erode? O modagayday na siya or ma-deform na siya tungod sa mga hangin o ulan. Because, and also because of its height, tungod kay, sama siya, steep man siya. So, a very good example of a cinder cone volcano is the Mount Paricutin in Mexico. O tanawa na yung forma. No? Steep ang iyang shape. Cinder volcano. So, mo ni siya no? Mo ni siya ang iyang crater. Ano siya? Steep niya. Mas wide yung crater. Dako na yung baba. So, that is an example of a cinder cone volcano. Okay, next type of volcano according to its shape is the composite volcano. So a composite volcano is also known as stratovolcano. It is a large, nearly perfect slope structured formed from alternating layers of lava and pyroclastic deposits. So some of the Earth's grandest mountains are an example of a composite volcanoes. So, kanin mo, ano ka muna sikat ni siya because moment kasagaran nato makita sa mga pictures. So, ang composite kay combination niya sa lava layers o mga bato o abo nga nanggahi. So, mo nang perfect ang iyang cone. So, it has a perfect cone shape. So, a very good example of that is the Mayon volcano. Diba? Diba? Akong gingon ganiha, ang Mayon volcano has a perfect cone shape. Pero, dangerous siya. Okay? So, to summarize, the three types of volcanoes according to its shape are the following. So, man ganito, what are the three types of volcanoes according to its shape? First, we have is the shield volcano, which is the broad and shaped like a warrior shield. Basta mo na ang yang clue word, warrior shield. Next is the cinder cone volcano. It has a steep slopes and wide craters. And lastly is the composite volcano. It is a tall, nearly perfect cone shape. So, kung makakita mo pictures sa mga vulkan, ma-identify na ninyo kung unsa nga type. Lapad ba siya? Kung lapad gani, unsa na siya? Shield. Kung murag pyramid, cinder cone. Kung perfect cone, composite. So, simple ra, di ba? So,
Now, let's have an activity. So, kindly get your science activity notebook and try to answer this one. Okay. Try to identify the following volcanoes in an image, whether it is a shield, cinder cone, or a composite volcano. Are you ready? Okay, first image. The Mount St. Helens in Washington. So identify whether it is a shield, a cinder cone, or a composite volcano. Okay, are you done? Next image, the Mount Fuji in Japan. So, unsa man na siya? Is it a shield, cinder cone, or a composite volcano? Okay. Next. Sige. Next is the Mauna Kea in Hawaii. Unsa man na siya nga klase nga volcano? Tanaway i-observe unsa iyang shape. Unsa man siya nga klase nga volcano. So, are you done answering? So, if you are done, okay, we will check na siya. Igbalik na to sa klase, ha? Okay. Okay, class, now let us go to the different types of volcanic eruption or the types of volcano according to its eruption. So, okay, class, kani nga part diri kay exciting kayo kay diri nato makita or mahibaw-an kung unsa kalain-lain ang klase sa pagbuto sa bulkan. So, dili day pareha tanan, nayuban nga kalmara, nayuban nga grabe ka explosive. So, inana. So, are you ready? Okay, so the first types of volcanic eruption is the phreatic eruption. So, it is also known as hydrothermal eruption. It is a steam-driven eruption as the hot rocks come in contact with water. So, sa din ang phreatic eruption, ma'am? So, muna siya ang init nga bato, nag-meet siya sa tubig or nag-contact siya with the water. Mao nga, ang resulta, nisingaw, sa manang steaming, singaw, kita manang kanang mag-steam og siomay, o ning singaw, og asura ang mugawas. Again, ang resulta sa phreatic eruption is nisingaw ra siya og asura iyang gipagawas. Dili lava iyang gipagawas kundi aso. So pero bisag inana dili kanang delikado gyapon kay ang pressure man ang mugawas. So kainit man gyapon. So mao ni ang nahitabo sa Taal Volcano atong 2020. So murag kanang ang gipagawas dito kay aso. Murag abog og aso nga kalit ang buto ba. So inana ang phreatic eruption. So it is the contact with the hot rocks and the water. Munang hydrothermal. Okay, next. Next type of volcanic eruption is the phreatomagmatic eruption. Again, phreatomagmatic eruption. It is a violent eruption due to the contact between water and magma. Kung ganiha sa phreatic eruption, unsa to nag-contact? The hot rocks and the water. Karon, ang sa phreatomagmatic eruption, ang nag-contact is between water and magma. So, kani siya, mas grabe ni siya kaysa sa una, kaysa sa phreatic eruption. Why? Kay dili lang bato ang may contact sa tubig, kundi ang magma na gyud mismo. So, mao nga mas explosive o mas daghang abog or lapok ang mugawas. Because, mura ra gani siya ganang chemical reaction nga powerful kayo. Tanawa ninyo sa diri sa GIF. The contact of a magma and water. Usa ka hadlok no? Nga ang magma ug water na mo'y nag-contact or nag-meet. So, mo na ang phreatomagmatic eruption. The third type of volcanic eruption is
the Strombolian. So it is a period weak to violent eruption characterized by a fountain lava. So unsa man ang siyang Strombolian eruption, ma'am? So kani siya mura ni siya fireworks tanawan ninyo. Murag fireworks type ng eruption, no? So nindot siya tan-awon pero dangerous gihapon kay mura siya ganang fountain nga lava nga mogawas permi pero dili kay siya kusog. So ang mga bato ani kay lupad sa hangin, murag fountain ba nga nagduwa. Pero remember gihapon ha, lava gihapon na. So delikado gihapon, init kayo, dili pwede doolon. Okay, so that is Strombolian eruption. Next type of volcanic eruption is the Vulcanian or Vulcanian eruption. So it is characterized by tall eruption that reach up to 20 kilometers high with pyroclastic flow and ashfall tephra. So, unsa man ning Vulcanian eruption, ma'am? So, ang Vulcanian eruption kay grabe pod na. So, makita nimo nga taas kayo ayang aso or abog nga gigawas. So, mura gani siya kanang gitason niya ka murag haligi. Naabot dito sa langit. So, mao ni ang klase nga eruption nga makabungkag og balay kay na may pyroclastic flow. So, kana bitang init nga abo og bato nga paspas kayo mo kuan mo hulong. So, kanang dali siya mo makakita mo guro mo na sa salida no nga once nga mogawas ang lava ka mo kalit once nga mataptan ka masunog jud ka. So, it's very dangerous if you have a contact with this type of volcanic eruption. So, the Vulcanian eruption. Taas kayo sa tanawan ninyo sa kuan. Diba? No, abot langit ang iyang pagbuto. And the fifth type of volcanic eruption is the Plinian eruption. So, it is excessively explosive type of eruption of gas and pyroclastics. So, this is intensively violent kind of eruption. No, violente na siya nga klase sa pag-erupt. So, an example of this is katong nahitabo sa Mount Pinatubo pag 1991. That was the deadliest volcanic eruption that ever happened in the Philippines. So, kani siyang Plinian eruption, mo yung pinakagrabe sa tanan. So, super kusog yun kay ni makausab siya klima usahay tungod sa kadaghan sa abog or aso nga naabot sa atmosphere. So katong sa Mount Pinatubo eruption pag 1991, so bisan layo kayo nakaabot gyapon ang abo sa even on the other parts of the Philippines. So mura siya ganang explosion nga giant scale gyud nga dako kay siyang maabtan or dako kay siyang maapektaran sa iyang eruption. So again, what are the 5 types of volcanoes according to its eruption? We have the phreatic, the phreatomagmatic, the Strombolian, the Vulcanian, and the Plinian. Unsa man tong steam-driven? Phreatic. The fountain-like lava, Strombolian. Kung ang water ug magma mag-contact, phreatomagmatic. How about katong tall eruption, Vulcanian. Pinaka-explosive or most explosive and violent, the Plinian. So, mana siya tanan kung mana siya ang types of volcanoes according to its eruption or types of volcanic eruption. Now, did you know that volcanoes can also be classified based on the record of eruption? So, dili lang porma sa volcano or klase sa pag-erupt ang atong i-delve, but also apil pod kung active ba ang usa ka volcano or dili. So, parehara sa tawo, murarag tawo gud nga sani ka nang sa Facebook na uban active, na uban inactive. So, sa man nato pagkahibaw nga active or inactive ang usa ka volcan. So, an active volcano, it has a record of eruption.
it has a record of eruption, maybe in the past, or it has show signs of activity like earthquake, steam emissions, or gas release. So kung ang bulkan gani nagpakita og timailhan nga buhi pa ni siya, sama sa magpagawas siya og aso, maglinog na ay gas nga ipagawas. So active gihapon ni siya. So dili lang pasabot nga kinahanglan mo buto siya karon. Ha? Dili pasabot nga kung active mo buto dayon siya, dili. Kanang basta naa lang siya signs nga buhi pa na siya or active pa na siya. So it is still active. Delikado gihapon na siya nga klase sa volcano. Next, type of volcano according to its record of eruption is inactive volcano. Kano sa mata makaingon nga inactive ang volcano? So, a volcano is inactive if it shows no activity and has no record of eruption history. So, sa una, ang Mount Canlaon o Mount Canlaon in Negros Occidental, identify na siya or determine na siya or distinguish na siya as an inactive volcano because wala man siya gipakita nga activity or no record of eruption sa una. However, tungod sa pressure, unsa may hinungdan nga nung ma-active ang sa volcano? Because of the pressure inside the Earth's core, dito ko kung gingon nino ganiha nga nag-tense na, nag-build up na dito ang iyang pressure. So that's why murag na trigger ang Mount Canlaon. That's why pag this month man ata to, no? This month or last October, di ba nagnato siya gipagawas nga aso or a minor, ang tawag nila to is minor volcanic eruption. So minor, pasabot sa minor, gamay lang siya. Pero mauna ang inactive volcano kay mura na siya natulog, walay aso, walay any other activities, walay record nga nibuto siya, pero inactive pa siya karon, pero posible gihapon mabalik siya in the future. So careful gihapon ta. So inato ang nahitabo sa Mount Canlaon, no? Okay, from an inactive volcano nahimo siyang active volcano. Okay, nagpakita naman siya og signs of activity nga buhi siya. So, to end our lesson, we should remember this nga we can thank volcanoes for life on Earth. Di lang maingon nga unsa ni kanang bati lang permi ang gidala sa bulkan. Dili ra puro negative ang gihatag sa bulkan, ha. So, kung wala ang bulkan, unsa man ta? Bugnaw ra kayo. So bugnaw kayo ang kalibutan o dili ta mabuhi. So ang ilang kainit ug ang gases niya makatabang sad sa atmosphere ug sa nutrients sa yuta. So mao nga bisan delikado sila, part gihapon sila sa balance sa nature. So dili sad maayo nga palabi sad og kabugnaw, dili sad maayo nga magpalabi sa kainit. So dapat balance lang. So thank you so much for watching, and I hope you learned something new. So we will continue this lesson in our kanang sa klase na nato, balik na to sa ato ang personal classes. So mao na to, and see you soon. Bye. Pwede ba maingon nga please subscribe, like, share, and click the bell button. Bye everyone. Thank you for listening.